Gustong bumili ng property. Ang ahente pinakita sa buyer ang SPA na binigyan siya ng authority na mayari na ibenta ang property na walang pirma yung SPA, kundi thumb mark lang. Thumb mark, Kuya Mark, safe po ba yan? Sabi na batasa, yung thumb mark, normal yung mga thumb mark pag ang kausap mo, mga illiterate, hindi marunong magsulat. Normal sa probinsya yan. Yung mga hindi marunong sumulat, no read and write. So anong gagawin? Thumb mark. O yung may sakit, yung kamay. Yung kamay hindi makasulat kasi I think na-injured yung kamay niya, na-disgrasya. Hindi makasulat, hindi makapirma, thumb mark. Normal yan. But minsan kasi, lalo na pag yung pinag-usapan natin transaction, mga 100 millions, billions ang pinag-usapan, parang malayo sa katotohanan kung mag-thumb mark lang ang pinag-usapan. So, if you are the buyer, anong gagawin mo to make the sale safe? Kailangan mong require si seller o yung agent na mag-produce ng certification from the doctor na yung owner ng property may sakit. Sound mind, tama yung pag-iisip niya, may sakit at hindi kayang magka-perma. That's why thumb mark lang. Second, if you are the buyer, mas maganda, i-meet mo talaga ang owner. Kahit na nasa hospital, pwede mo i-meet. Kung hindi pwedeng i-meet, pwede through Zoom, i-meet mo. Pero at least, you should exercise due diligence bago mo bilhin ang property. So, ang tanong dyan, legal ba yung mga permahan na thumb mark? Yes, legal yan. Bakit? Kasi may mga tao, hindi naman lahat ng tao marunong sumulat. So, yung mga illiterate, yung may sakit, so pwedeng ang perma nila through thumb mark. Alright.